Ayan, so magandang umaga mga idol, ano? So meron tayo ngayong gagawin na Rouser 180. So ito mga idol, hindi na to napatakbo kasi nga hindi na umandar, no? Dito yung naabot sa trabaho ni sir. Ayan. So dito tayo ngayon sa Santa Ana, Manila. So ano-ano ba dapat ang mga unang i-check pagka hindi umaandar? Okay, so panoorin nyo itong video na ito mga idol para may idea ka kung paano ang basic troubleshoot sa mga lalo na sa mga rouser 180 to 20, lahat ng mga rouser mga idol, no? Ayan, so umpisa na natin. Ayan, so susi natin, sana may dashboard. Yun. So meron pa naman siya, pandarin natin. So ayaw siyang umandar, no? So ibig sabihin malakas ang battery. Unang-una natin i-check dito mga idol ay yung dalawang spark plug kung meron siyang kuryente. Pag meron, titingin tayo sa compression ng spark plug ay dito sa valve para malaman natin kung bakit siya hindi umaandar. Okay, so check natin yung spark plug. Ayan, so tinanggal na natin yung pinaka spark plug cap niya. Ayan, high tension wire, no? So tinanggal na natin siya mga idol. Ngayon, susin natin yung motor. Ayan. Tapos check natin kung may kuryente dito. Ayan, check natin siya. Ay po, malakas mga idol. Ayan, malakas. So lipat tayo sa kabilang spark plug. Ayan, so tinanggal na natin siya. Titignan natin kung may kuryente din dito sa kabila, no? Kasi yung kabila niya meron siyang kuryente. So ito dapat ang troubleshoot bago natin kakalasin, no? Ayan, sana may kuryente. Yun, meron. Okay, so may kuryente naman. Meron siyang kuryente mga idol, no? Ngayon ang gagawin natin, i-check natin yung pinaka-compression naman. Tanggalin natin yung mga spark plug sa kabila, no? Unahin muna natin dito sa kanan para malaman natin, kasi kahit naman may kuryente mga idol tapos wala siyang compression, ibig sabihin nun, hindi talaga kaya niyang paandarin mga idol, no? Kasi walang hihigop ng gas, walang bubuga ng hangin. Ngayon tanggalin natin yung spark plug para malaman natin kung may compression siya. Okay. Yeah. Ayan, so ngayon mga idol, natin yung spark plug niya. Ngayon susin natin. So paano ba malalaman kung may compression pa yung motor mga idol, no? Unang-una, tatakpan natin itong butas na to, tapos ipo-start natin. Pag yung malakas ang compression sa kamay mga idol, ibig sabihin good ang compression. Pero pag walang compression mga idol, patay ito. Mayroon dito palamang sa malamang, pumaluktot, hindi ka nauntog, no? Ayan, so pandarin natin. Ayan o, dapat ganyan. Meron siya o. Ayan, malakas o. Ayan, di ba? Lumalaban sa kamay yan. So, ibig sabihin, malakas yung compression niya. Ngayon, nilipat tayo sa kabila. So, dito, tinanggal na naman natin yung isang spark plug niya mga idol. Ngayon, tatakpan natin ulit yung butas dito. Tapos, ipupustad natin siya. Kung meron siyang compression, ibig sabihin, wala sa loob ng makina yung problema. So, ito tayo mag-troubleshoot para hindi agad tayo magpalit ng kung ano. Yan, ipupustad natin siya. Sana meron. Lakas, oh. So, naririnig niyo naman yung compression, di ba? So, ibig sabihin mga idol, no, walang problema yung loob ng makina, hindi siya loose compression. Tapos may kuryente siya. Yan, tapos isunod natin i-check mga idol, yung gas baka mamaya may tubig. So unahin natin yung reserve. Gas yan, hindi yan tubig. Tapos dito tayo sa, so okay yung ano niya mga idol, no? Walang halong tubig yung tangke. So diretso na talaga tayo sa carb para sigurado. Yan, so kinalas na nga pala natin yung carb niya mga idol. Yan, oh. So marumi na rin yung carb talaga. Tapos yung floater niya mga idol, yan, nakadikit na siya. Ay, yung float valve. Gumagalaw yung floater pero hindi umangat yung float valve. So dapat yan mga idol, no, gumagalaw yung float valve. Ayun, kalasin natin tong tornilyo na to. Tapos yung mga G-tings niyan lahat lilinisin natin para kapasukan siya ng gas, kasi kahit naman may karburador mga idol, kung barado din naman lahat yan, wala rin kwenta, di ba? So ngayon, linisin natin muna yung carb. Okay, ano? Ayan mga idol, ano? So natanggalan natin yung floater, yung float valve, ayan, anti-gas. So ayan, stock up yan. So dito kasi dapat may gas yan na pumapasok. Tapos itong mga jetties na to. Okay, so linisin na natin ito mga idol. Wala naman tayong ibang gagawin dito. Wala tayong papalitan na parts. Kaya lang,
napabili na si Busing ng bagong spark plug at saka bagong battery. Okay, so ngayon linisin na natin ang carb. Ayan, so nilinis na nga pala natin yung carb mga idol. Ano? Ayan, so natanggal natin yung float valve dito. Ito na yun, oh. So, yan, mamaya ilagay natin siya. Tingnan natin kung aandar pa siya. Okay. So, ito na yung Rosser 180 mga idol. No? So, wala tayong ibang ginawa dito kundi linis carb lang, no? So, ayan, pandarin natin. Ayan, oh. Diba? Andar ka agad. Oh, ang ganda pa ng minor, ang ganda pa ng andar ng motor ni sir. Okay, so ganun lang. Okay, so yun lang mga idol. Basta sundin nyo lang yung step by step na troubleshoot kung paano siya paandarin. Ano? Dapat isa-isa talaga para may idea kayo at kahit kayo na magkalas ng mga motor nyo. Okay, so yun lang. Maraming salamat at ingat tayo palagi mga idol.